Tentmaker.ph. This is for meaningful online shopping. A must for books lovers and music geeks. This is also home for the Talk of the Town videos and ticket sales of refreshing concerts, discount vouchers. Tentmaker.ph, meaningful online shopping. The word love could well be the most popular word with the most number of definitions. Ang salitang pagmamahal. Some say love is blind. Others say, well, love is not blind. It sees more. And because it sees more, it is willing to see less. Mas pinaganda ho ang definition. Yung iba naman, ang sabi, love makes the world go round. Alam ho yan ng mga medyo may edad ng konti sa atin. Or love is a many-splendored thing. Ngayon ho yata ang pinakasikat ay love moves in mysterious ways. At marami pa hong ibang mga definitions ng salitang pagmamahal. Pero tayo hong mga Kristiyano, may mas malalim na pakahulugan sa salitang pagmamahal. We are coming from the essence of love, Himself. God. Ang sabi po ng 1 John 4:8, basahin ho natin, whoever does not love does not know God because God is love. Somebody say, God is love. Say it again, God is love. Alam mo ninyo, mula ho sa katotohanan iyan, that God is love, nagmula ang ginawa ko pong title sa ating pag-aaralan sa umagang ito, The Portrait of True Love. Sabay-sabay nga po nating isigaw, The Portrait of True Love. Ayan, the portrait of true love, God Himself. Ang Diyos mismo. God is the embodiment of all that love is. Kapag gusto ho nating halukayin ang tunay o totoo o dalisay o purong kahulugan ng pagmamahal, dapat pag-aralan ho natin sino ang Panginoong Jesus. Ulitin ko ho yun. Kung gusto ho nating halukayin at talagang bigyan ng diin ang tunay at dalisay at wagas na pagmamahal, dapat balikan ho nating pag-aralan ang essence of God o qualities o characteristics of God. Kasi God is love. Buuin ho natin ang larawan ng true love sa pamamagitan ng pag-iisa-isa, ika nga po, sa mga characteristics ng ating Panginoon. Hindi man lahat, pero magbigay ho ako ng ilan. Umpisahan ho natin. God's forgiveness is reassuring. That's number one. How reassuring? Ang kanyang pagpapatawad po ay sobrang may katiyakan. How great is His love for us? Ang sabi ho ng Psalm 103, verses 11 and 12, For as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganoon katindi ang kanyang pagmamahal sa mga may takot sa Kanya. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. So far has He removed our transgressions from us. Ito ho, ang context
ng kanyang pagpapatawad. We can sense the anointing of God. Pansinin ho ninyo, we tremble at His word. Ang context ho natin pag tayo magpapatawad, masyado hong conditional. Patatawarin kita kung gagawin mo ito. O dili ho kaya patatawarin kita, pero hanggang dito lang ang gagawin mo sa akin. Kailangan ganito kita lang nakikita. Beyond that, galit na ulit tayo. Samantalang ang Diyos, gaano ka-reassuring ang kanyang pagpapatawad. Ang sabi po niya, pansinin niyo kung gaano kalayo ang langit sa lupa. Kung gaano magkahiwalay ang silangan sa kanluran. Ganoon ang katiyakan na akong Diyos niyo ay pinatawad kayo sa inyong mga kasalanan. Mga salita ho ng Diyos na i-encourage tayong mga taong minsang nagkasala sa harapan niya. Alam mo nating lahat ang kamandag ng kasalanan. Sin isolates. Sin isolates man from God. Sin isolates man from himself. Pagka ho nagkakasala ang tao, nawawala ho siya sa sarili niya. Kaya ang prodigal son, ang sabi ng Luke, ay when he came back to his senses. Sin separates man from other men. Mag-asawa nga po nagkakahiwalay dahil ho sa kasalanan Pero ang tindi po ng pagpapatawad ng Diyos, ang sabi niya, kung gaano magkalayo ang silangan sa kanluran, ang langit at ang lupa, ganun ko tiniyak ang aking kapatawaran sa inyo. Gaano ho kamandag ang kasalanan? Ang sabi ho ng Isaiah 59, 1 and 2, God's arm is not too short to save, neither His ear heavy, but your sins have separated you from your God. Tingnan ho ninyo si Pastor Bobot. Napakasimple hong verse pero napakalalim. Ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. Can you say amen? Ang Diyos po kayang gawin ang lahat. Can you say amen? Pero siya daw po, nagiging maikli ang kamay, nagiging bingi at hindi nakakadinig dahil po sa kasalanan ng tao. So ganun ho ang kamandag ng kasalanan. Pero again, ang sabi ng Psalm 51, 7-9, para mas mapalutang ho natin ang kagandahang loob ng kanyang pagpapatawad. Psalm 51, 7-9, Cleanse me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Hide your face from my sins and blot out all my iniquity. Wash me, and I shall be whiter than snow. Napakaganda. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Ang reassurance po, ang katiyakan ng kanyang pagpapatawad ay tayo daw po ay magiging busilak parang snow. At ang sabi diyan, magkakaroon ka ng joy and gladness. Patunay ho ng isang taong puno ng kasalanan ay mabigat ang buhay. Agree ho ba kayo sa akin na ang taong puno ng kasalanan, mabigat ang buhay? Malungkot ang buhay? Hindi ho mapakali sa buhay? Tuliro? Hindi alam kung saan pupunta? Pero ang sabi diyan, magiging white as snow, whiter than snow. Ang buhay ng isang tao at siya ay magkakaroon ng joy and gladness. Ganun ho ka-reassuring ang kanyang forgiveness na ibinigay ho sa atin. Sa Isaiah 1:18, para ho mas mabigyan natin ng diin ang kanyang forgiveness, gaano katiyak. Come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Napansin ho ninyo yung mga paghahalintulad, parang isang bulak, parang isang snow. Ganoon magiging malinis ang iyong buhay. Ganoon kita pinatawad. Siguro ang sabi natin, Pastor, paano kung napakabigat na ng aking kasalanan? Sa mga nanonood sa atin, siguro, paano kung ang dami ko ng kasalanan, talamak na ang kasalanan ng aking buhay? Sabi ho sa Luke 7, 41 and 42. And then, jajump po ako sa 47a. Ako na lang po ang magbabasa. Pakinggan po natin. 2 people owed money to a certain money lender. Okay, 2 tao ang may utang One owed him 500 denarii.
Alam mo ninyo, noon, sa panahon ni Jesus, ang isang araw, ang bayad ay isang denarius po eh. Ang utang, 500 denarii. So 500 days po yon kung tutuusin na pagtatrabaho. And the other 50 denarii. Neither of them had the money to pay him back. So he forgave the debts of both. Parehas yung pinatawad ng money lender. Yung dalawang may utang, isang 500, isang 50. Now, which of them will love him more? 47, therefore I tell you, her many sins have been forgiven as her great love has shown. Yun hong mas, parehas yung pinatawad eh. Pero yung pagmamahal daw ay mas naipadama sa isang taong mas maraming utang. So gaano ho ka-reassuring ang kanyang forgiveness? Kahit po ang dami mong kasalanan, whoever you are, whatever you have done, inaalok ng Diyos ang kapatawaran, ibinibigay sa iyo, higit ang pagmamahal sa iyo ng isang Diyos na sobrang mapagmahal. Palakpakan ho natin siya ng pinakamalakas. Ang katunayan ho niyan, isa pa hong verse sa Acts 10, 34 to 35. Then Peter began to speak, I now realize how true it is that God does not show favoritism. So, kokonti at maraming kasalanan, tinatanggap po niya, kaya niyang bigyan ng kapatawaran. But accepts from every nation the one who fears Him and does what is right. Sa 2 Corinthians 5:21, isa pa hong patunay, gaano katindi ang kanyang pagpapatawad, gaano katiyak, reassuring. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. God made Him, si Jesus po, who had no sin. Somebody say, no sin. Sabihin nyo nga po, no sin. Wala ho siyang kasalanan eh. Yun hong verse na to, itatawid tayo sa landas habang nabubuhay tayo pag nagrema. God made Him who had no sin to be sin for us. Minsan ho, umiiyak ako sa verse na to. Lord, gaano niyo ako kamahal? Wala akong kasalanan, ako'y naging kasalanan. How reassuring is your forgiveness, God? God made Him who had no sin to be sin for us. Bakit po, Lord? So that in Him we might become the righteousness of God. Para lang ho ako lagyan ng tag na ako ay matuwid. Ang isang walang bahid kasalanan, ang isang napakabanal, ang sinasamba sa langit ay naging kasalanan. Ganon ka-reassuring. Isang manunulat ho ang nagsabi ng ganito, i-quote ko lang po, dahil napakayaman ng kanyang ginawang pagsulat dito. Sabi niya, this is momentous knowledge. There is unspeakable comfort in knowing that God is constantly taking knowledge of me in love and watching over me for my good. There is tremendous relief in knowing that His love to me is utterly realistic, based at every point on prior knowledge of the worst about me. And I continue po. So that no discovery can now disillusion Him about me in the way I am so often disillusioned about myself and quench His determination to bless me. Ang kanyang pagmamahal is based on His prior understanding of the worst about me. Kaya walang discovery, walang pagkakaalam ang Diyos na pwedeng malaman sa akin na makakapagpahiwalay sa kanyang wagas na pagmamahal sa akin sapagkat ang kanyang dakilang pagmamahal ay nakabatay sa kanyang paunang kaalaman sa lahat ng aking kabulukan. It's your stubborn love that never lets go of me. I don't understand why you should stay. Perfect love, embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. Uulitin ko ho. How reassuring is His forgiveness. Iyan ho ay portrait
of true love. Iyan ho'y larawan ng tunay na pagmamahal. His forgiveness is so reassuring. Ang kanya hong pagmamahal ay nakabatay sa paunang pagkakaalam ng lahat ng ating kabulukan. Pero sa panahon na alam niyang bulok tayo, pangit tayo, marumi tayo, makasalanan tayo, inalay niya ang kanyang buhay, niyakap, hinagkan, binigyan ng tunay at dakilang pagmamahal. Iyon po ang ating sinasambang Diyos sa lugar na ito. Pwede ho bang malakas sa palakpak dahil siya'y karapat-dapat? So, bahagi ho ng larawan ng tunay at wagas sa pagmamahal. His forgiveness po, ang kanyang kapatawaran, is reassuring. Pangalawa, God's understanding is unfailing. He understands the lost. Sabi ho ng Luke 23:39 to 43. Basahin ko yung buong context, bagamat sa verse 41 na ho kayo. One of the criminals who hung there hurled insults at him. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. But the other criminal rebuked him. Don't you fear God, he said, since you are under the same sentence. We are punished justly. Ang sabi ho niya, tama lang na tayo parusahan, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered him, truly, I tell you, today you will be with me in paradise. Ako ho, may magandang reflection dyan eh. Ang sabi ho kasi, we are punished justly. Ang sabi nung isang makasalanan sa kanyang kasamahan, kabarkadang namamatay din dahil makasalanan din ho. Tayo, ano? We are getting what our deeds deserve. Sila po ay deserving ng what? Kamatayan. Ng crucifixion. Ang sabi niya, tayo karapat-dapat na ipako sa krus. Tayo makasalanan. Iyon po ang reality. Sundan ho ninyo sa Pastor Bob, but iyon ho ang reality. Pero ang sabi ni Jesus, truly I tell you today, you will be with me in paradise. Hindi ho niya deserving yun. Na mapunta siya ng paradise. But God's understanding is unfailing. Nung sinabi lang na Jesus, please remember me when you come into your kingdom. Totoong pagpapakumbaba, totoong paglapit, ibinigay ni Jesus sa panahong iyon ang nararapat na sa Kanya. Sa isang taong sanay magpakumbaba at aminin ang kasalanan, isasama kita sa paraiso. Magandang reflection po. Kahit ang pinakamakasalanan ng tao, pag lumapit kay Jesus, may tamang lugar sa krus ng Kalbaryo. Can you say amen? He understands the wanderers. Sabi ng Luke 15:21 to 24. Pakitingnan po natin. Ito naman yung mga nalilito, mga nawawala. No? The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, yung anak ho, kinausap ang ama. Alright? Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak nyo aking ama. Yung ama naman, hindi agad kinausap yung anak. Nag-command agad siya. But the father said to his servants, okay, quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. Alam mo ninyo yung kanyang pagkaunawa sa mga taong naligaw? Sabi niya, nung anak, hindi na ho ako karapat-dapat na maging anak po ninyo. Hindi agad sinabi ni Jesus, nung ama, representing Jesus, na anak kita. Hindi ho muna ganon. Nagbigay muna ng napakaraming pagpapala. Bring the best robe, put it on him, put a ring on his finger, sandals on his feet, bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and let's celebrate. Siguro yung anak niya sa panahon na yon, nalunod. Napakaraming pagpapala nito. Pero hindi pa tapos ang ama. At dinig na dinig niya ang pagkakasabing, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. As if to say,
I understand you. What you've been through. Kitang-kita kung wala kang makain nung naging dayuhan ka. I understand you. My son. At siya'y niyakap ng ama. At sa original Greek, ay paulit-ulit na hinagkan ng ama. Yun ho si Jesus sa bawat isa po sa atin. Portrait of His love. He understands the skeptics. John 20:27. Then He said to Thomas, "Put your finger here, see my hands, reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Ang mga nagdududa, He understands. Instead na pagalitan si Tomas, ay sinabi po niya, edi put your finger here and see my hands. Para mapatunayan lang. Naiintindihan ko ang iyong pagdududa, sige, halika. Gusto kong patunayan ang pagka-Diyos ko sa harapan mo. He understands even the backsliders. Mark 14:66-72. Immediately the crowd the second time, then Peter remembered the word Jesus had spoken to him before the cock crows twice. You will disown me 3 times. And he broke down and wept. Si Peter po tinatwa si Jesus 3 beses. Sa John 21:15-17, Jesus reinstated Peter. Ibinalik ho niya. Sabi ng Panginoong Hesus, Peter, tinatawag kita, feed my lamb. Do you love me? Yes, Lord, I love you. You know the story po. Now, take note, tingnan nyo lang ho si Pastor Bobot, na ang punto ko hong he understands po ang mga taong ito, yung mga binanggit ko sa inyo, kasi ang understanding niya ay unfailing. Take note na lahat ng tao lumapit kay Jesus. Hindi pwedeng nauunawaan niya ang mga backsliders na okay lang. No, that's not the point. Mga lumapit yun So yung mga wanderers, skeptics, lost, nung lumapit kay Jesus, understand your situation. Pag lumapit ka sa akin, bibigyan kita ng aking pagmamahal at pagkalinga. Hindi lang ho yung mga taong yon. Sabi ng 1 Peter 5:7, even ang mga nabibigat ang lubha, He understands you. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Kausapin ko lang po ang mga kababayan natin ngayon ay may mabigat na problema. Kausapin ko ho kayo na may mga pasanin, burdens and cares and anxieties. Jesus said, I understand you. I perfectly understand. Lubos kong nauunawaan ang sitwasyon mo at ang kabigatan mo. Cast, ibato mo ang lahat ng iyong kabigatan. Ipagkatiwala mo lahat. Ako ang bahala sa iyo. Cast all your cares on Him because He cares for you. Matthew 11:28, sabi ni Jesus, come to me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal, look at me po, lahat ng napapagal at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo ay aking papagpapahingahin. Bakit ganon? Kasi He understands your situation. Lubos niyang nauunawaan. Unfailing ho ang kanyang kaunawaan. Lumapit lang at bibigyan daw po ng kapahingahan. Binubuo ho natin ang larawan ng kanyang wagas na pagmamahal. Una, ang sabi natin, God's forgiveness is reassuring. Pangalawa, God's understanding is unfailing. Punta ho ako sa pangatlo. God's care is comforting. Ang kanyang pagkalinga ay talaga naman hong nakakaaliw. Nagbibigay ng kaaliwan. Ayan. John 10:10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Tingin ho kayo kay Pastor Bobot. Dun ho sa una, letter A. May isang babae ho na umuwi ng bahay. Pag uwi ho ng bahay, sinuntok siya ng kanyang asawa. At yung lalaki ho ay kumuha ng malaking, hindi ho 2x2 na pamalo Pero pinalo ho siya ng pinalo sa ulo, pumaling ho ang kanyang muka at tuluyan hong namatay yung babae. May nababalitaan naman tayong pinasok ang bahay, ni-rape yung mga anak, pinagsasaksak, pinatay, sinunog. Mga istoryang nakakagimbal, mga istoryang nakakatakot.
Yun ho, the thief comes only to steal. Ganun ho, magnakaw. Yun ang gusto niya. To kill and to destroy. Minsan ho, kulang ang mga Kristiyano ng panahon para pag-isipan gaano kabigat ang mga salita ng Diyos. Tingnan ho ninyo. Araw-araw, ang gustong gawin ni Satanas, to steal, to kill, and to destroy. Pero ang care ni Jesus po, napaka-comforting. Pero ang sabi naman niya, eto, I have come that they may have life and have it to the full. Nakakaaliw ang kanyang pagkalinga. Pero huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Ako ay dumating para bigyan kayo ng buhay na ganap, buhay na kaaya-aya. The best clap of praise. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Alam nyo, ito huy nasa context ng John 10 na ang dinidiscuss ho ni Jesus dito ay ang pastol at ang mga literal na tupa. Siyempre, yun ho, may spiritual meaning. Ano ho, ang ibig sabihin nun, si Jesus at tayong lahat. So, naikumpara po siya sa shepherd at tayo naikumpara sa mga tupa. Very quickly ho, ang mga tupa pala, to put it bluntly, sheep are stupid and stubborn. Ang mga tupa daw po are dirty and wayward, defenseless and dependent. Ang mga tupa daw po ay mabilis na matakot, easily frightened and confused. Mabaho, mangmang, madumi, pangit. Yun ang tupa. Yun ho ako. Yun ho tayo nung hindi pa tayo nakakakilala. And John 10:14 and 15, tingnan ho naman ninyo. I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Just as the Father knows me and I know the Father and I lay down my life for the sheep. Kilala ho tayo ng Diyos. Gaano ho ka-comforting po ang kanyang care o pagkalinga? He knows you. How comforting po to know that God knows me. Psalm 147:4, God knows the number of the stars, and He calls them each by name. Ilan ho ang tala sa langit? Stars are numberless. Ang mga tala ay hindi kayang bilangin. Hindi ho, numberless. Pero hindi sa Diyos. He knows the number of the stars. Hindi pa tapos. And He calls them each by name. Oh, of course, sabi nila theologically, hindi naman literal yon. Dalawa meaning. It could be literal na alam by name. It must be. Pero yung ikalawa daw po, ang ibig sabihin nun, walang babagsak yan ng hindi niya pinapayagan. He controls everything. Either of the two, His care is so comforting. Kung ang mga tala sa langit, na hindi naman nilikha according to His image, ay kilala niya. Thank you, Lord. Kilala po niya ako. Kilala ho kayo ni Jesus. Tinatawag kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. At hindi lang ho ang ibig sabihin nun, kilala ka sa pangalang, tinatawag ka sa pangalan mo. Ang ibig sabihin, even the minute details, ang kaliit-liitang detalye ng pangyayari sa buhay mo, alam na alam na alam na alam ng ating mapagkalingang Diyos. The best clap of praise. Portrait of true love po yun so comforting po. Sa Luke 12:7, even the very hairs of your head are all numbered. Sino ho ang mga ngahas na tatayo ngayon para pakibilang lang ho ang buhok ni Pastor Bobot? Wala. Pero ang Diyos, alam. Buhok lang ho yan di lalo na ang buhay natin, pag ikay nasasaktan, pag ikay may problema, pag ikay nalulumbay, pag ikay nalulungkot, pag pakiramdam mo, nagfe-fail ang iyong buhay, naiintindihan ng Lord yun. So comforting po ang kanyang pagkalinga, ang kanyang care. John 10:11, pinakalundo. Okay. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ito, sukdulan na mako-comfort tayo.
Ang sabi niya, ako ay willing na ibigay ang buhay ko, pinatunayan ho niya yan. Gaano ka-comforting ang kanyang care? Namatay siya para sa iyo. Sukdulan na ho iyon. Ganon niya kinomfort ang bawat isa sa atin. Nabubuo na ho ang larawan ng true love. God's forgiveness is reassuring. God's understanding is unfailing. God's care is comforting. God's healing is all-encompassing. Psalm 103 verses are 2 to 5. Napakaganda hong bersikulo. It says, "Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles." Gaano ho ka all-encompassing ang kanya hong pagpapagaling? Gaano ka holistic? Gaano ka dami, kaganda, kayaman? Ito ho, ilang verses lang ho yan? 2, 3, 4, 5. 4 verses. Pero pansinin ho ninyo, praise the Lord, my soul. 1, forget not all His benefits. Binigyan ho tayo ng benefits. Alam mo ninyo, ang nagbibigay ng benefits, hindi lang ho yung kung saan kayo nagtatrabaho. Imagine ang Diyos ang nagbibigay ng benefits sa atin. Napakaganda. Can you say amen? Hindi lang ho yun. Ang sabi diyan, who forgives all your sins. Pangatlo, heals all your diseases. Pang-apat, He redeems your life from the pit. Panglima, ang sabi, and crowns you with love and compassion. Ang corona ho natin, love and compassion. Pang-anim, He satisfies your desires with good things. At pang-pito, yung strength, so that your youth is renewed like the eagles, all-encompassing. Lahat, benefits, forgiveness, healings, redemption, love and compassion, satisfaction, good things, strength, lahat tong iyon inaalok at binibigay ng Diyos dahil ginawa ho niya ang Isaiah 53:5. Ito ang bumuo. Tingnan ho ninyo. Sabi ng Isaiah, next slide po. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Holistic healing. Paano ho tayo nagkaroon ng holistic healing na yon? Pierced si Jesus for our transgressions, crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him. And by His wounds, nasugatan ho siya by His wounds. Alam mo ninyo, ang sabi ng, according to WHO, ang source ko po ay Journal of Cancer Epidemiology, Volume 2010, Article ID 569517, 9 pages. Sabi, 39 lashes said to represent the 39 major disease categories. Yung 39 lashes daw po ng Panginoong Hesus ay nagre-represent ng 39 na major disease categories according to World Health Organization. Coincidence? Yung 39 na tinanggap ni Jesus sa likuran na hagupit ay nagre-representa ng 39 na major diseases in this world. Ang ibig sabihin, total healing po ang ibinibigay talaga ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Healing sa emotion, healing po sa physical, healing po sa lahat ng bahagi ng ating buhay in the past, holistic. Kung saan man may sakit at sugat, look at me, kung saan man may sakit at sugat, ang Diyos, ang kanyang healing is all-encompassing sapagkat siya ay binugbog, siya ay dinuraan, di ba? He did not say a word. Lahat ay ginawa sa kanya. Lahat ng iyon ang sinasabi lang niya para sa healing ng iyong kaisipan, para sa healing ng iyong emosyon, para sa healing sa iyong business, para sa healing ng iyong buong pagkatao. Siya ay wounded, siya ay namatay para bigyan tayo ng healing that is all-encompassing. Can you say amen? Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. Panghuli po, para mabuo na ang larawan, God's blessings
are never ending. John 1:16, out of His fullness, we have all received grace in place of grace already given. Maganda hong piliting Tagalogin ho ito Mula sa kapuspusan niya, tayo ay nakatanggap ng biyaya, kapalit ng isa pang biyaya na naibigay na niya. Grace in place of grace. Look at me po. Ang ibig sabihin niyan, ganito ka simpleng larawan yan. Binigyan ako ng grace, ng biyaya. Ang grace po ay carries divine enablement, unmerited favor, pabor, pagpapala, blessings. Binigyan ho ako ng blessings, habang hawak ko yung blessings, tinakpan pa, pinalitan ng another blessings. Binigyan pa ng another blessings. Binigyan pa ng another blessings. So, ang ibig sabihin mo po, unlimited ang pagpapalang tinanggap. Bakit saan galing yung mga pagpapala? Ang sabi, out of His fullness. Mula sa kanyang kapuspusan. And so, hindi ho mali na sabihin, Lord, I know, I believe, 100% naniniwala po ako, may mga darating na pagpapala, 100% pagpapalain po ninyo ako. Kailangan pa ho ba ng patunay pa? Sige. Romans 8:32 po. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, hindi naman niya ipinagkait ang kanyang anak Binigay po sa atin. How will He not also, along with Him, with Jesus Christ, graciously give us all things? Hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak. Binigay sa atin. Hindi pa kaya niya ibibigay ang lahat ng bagay na kasama ng kanyang anak? Ang napakatinding verse pagdating sa pagpapala, yung Matthew 7:11. If you then, sabi ho ni Jesus sa mga ama, if you then, though you are evil, sabi niya sa mga masasamang ama, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? Kung ang mga masasamang ama ay hindi mapigilang bigyan ng mabubuting pagpapala ang mga anak. Masamang ama, magagandang pagpapala sa mga anak. Kasi kahit masamang ama, sa konteksto ng Panginoong Hesus, ama pa rin niya, nagbibigay ng mabuting blessing sa anak. Para mabigyan ng diin yung susunod. Hindi para sabihin iyon ang totoo at nararapat. Bigyan ng diin yung susunod. How much more na ang inyong amang nasa langit, hindi ibigay ang mabubuting bagay. Nakatitiyak po ako, lahat ng pangangailangan natin, mabuti ang ating Ama. Higit siya sa masasamang ama. Higit siya maging sa mabubuting ama. Siya ang ama ng mga ama. 100% ang pagpapala kaya niyang ibigay sa ating lahat. After ho ng aking mga naituro, nakatitiyak ho akong may malalim ng pakahulugan sa atin po ang 1 John 4:8. Sabi, whoever does not love does not know God. I understand that. Bakit hindi ako magmamahal? Hindi ko kasi nakilala ang Diyos Because God is love. God is the portrait of true love. So kung alam mo si God, ang Diyos, at ang Diyos ay nabubuhay sa atin, ang larawan ng tunay na pagmamahal ay nasa sa atin. Therefore, tayo ay magmamahal. Tama po ba ang sinasabi ko? Pag hindi mo kilala ang Diyos, hindi ka magmamahal. Dahil ang Diyos ay pagmamahal. Siya ang tunay na larawan ng tunay at dalisay na pagmamahal. Therefore, kung ang Diyos ay nasa puso natin, yung larawan ng pagmamahal ay nasa atin. Therefore, ikaw, kayo po, is a reflection of true love of God. Ikaw ay portrait of true love din. Katunayan ho niyan, ang sabi ng Ephesians 3:17-19 as I end. Napakagandang panalangin po. I pray that you, ito din ho ang prayer ko sa bawat isa sa atin, being rooted and established in love. Sana rooted tayo and established in love. Tayo ay nakatayo at rooted, nakatindig, matatag sa pagmamahal. May have power together with all the Lord's holy people to grasp
how wide and long and high and deep is the love of Christ. And to know this love that surpasses knowledge. Ang pag-ibig ho ng Diyos ay tumatawid, hindi malirip, that surpasses knowledge. That you may be filled to the measure of all the fullness of God. Ibig sabihin po, yung full stature ni God, ng Diyos, ay mapupunta sa atin. Look at me po, maganda ho itong maintindihan natin. That you may be filled to the measure of all the fullness of God. Ang ibig sabihin, hindi ka magiging Diyos, pero yun hong fullness of God, no, ay mapapasa atin. So kung ang Diyos ang larawan ng tunay na pagmamahal, saan ako hahanap ng larawan ng pagmamahal? Kayo po, na pinananahanan ng Diyos, ay refleksyon ng tunay na pagmamahal. Ano ang pag-ibig? Hindi ko ho i-define. Pero pagmasdan ho natin ang tunay na larawan ng pag-ibig, the portrait of the true love, of true love. God's forgiveness is reassuring. Salamat po. God's understanding is unfailing. God's care is comforting. God's healing is all-encompassing. God's blessings are never-ending. Ito po ang larawan ng tunay na pagmamahal. Kung pipilitin ho nating bigyan ng larawan ng pagmamahal, huwag ho kayong lalayo sa persona ng Panginoong Hesus. Ang pag-ibig po ay mapagkalinga, napagpatawad, nang uunawa, nagpapagaling, nagliligtas, nagmamahal. Mula noon hanggang ngayon, ang pag-ibig na yan, ang pinakamalakas na motibasyon naming mga pastor ng JIL, pagkaharap ang mga tao. Ang sarap sabihin, God loves you. God cares for you. He knows you. Ang pinakamasarap po na ginagawa ng pastor ay mag-minister. God is here. You are here, God. Tumayo po tayong lahat. Lahat ho ng sobrang ninanasang yakapin ang larawan ng pagmamahal at siya'y buhusan ng pagmamahal ng Diyos. Lapit ho tayo sa tunay na pagmamahal ang Panginoong Hesus. Taaso natin ang ating mga kamay bilang pagsamba as high as you can. Salamat po, Panginoon. Itinataas ko po ang inyong mga anak sa lugar na ito. Panginoong Hesus, umpisahan po ninyo na idaloy ang kagalingang nagmumula sa inyong trono ng pagmamahal. Receive your healing right now in the name of Jesus. I can sense ang sarap pong ipagkatiwala sa Kanya. Kaya challenge ko po ang may mga sakit at karamdaman o maging ang mga may pangit na karanasan. God is willing and He is ready to heal you. Saan ka man may sakit right now. Yes, Lord. Release your healing right now. Your love, Lord Jesus. Ibaba po ninyo ang kapayapaan sa Kanya na naguguluhan. Kagalakan, Panginoon, kalakasan, spirit, soul, and body in the name of Jesus. I-bless po ninyo siya na umiiyak sapagkat nawalan siya sa kabuhayan marahil. Lord, we speak your never-ending blessings upon your people, God. We release our faith, Lord Jesus, right now. Kayo po'y Diyos na buhay. Habang nakataas po ang ating mga kamay, habang tayo iaawit sa ating Panginoon, tanggapin po ninyo ang larawan ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Jesus. I want to sing until I
in your love. till I am found. Till I am found in your presence. Kay sarap sumamba po sa ating Panginoon. Worshiping before your throne. Filled with your Spirit, Lord God. Filled with your spirit. Andito po ang Panginoon. Entering into your own. God is here. How precious this moment. Lord Jesus, I want you to know Lord, I want you to know. Itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon and sing, it's you. precious. It's you. Like a friend, Lord. I love you, Jesus. Thank you, Lord. Surrounded me, Lord. Kakantahin po natin ito ng walang instrumento. Aawitin po ito ng ating mga puso ngayong oras na ito. It's you. It's you. Jesus. You have won my heart. Salamat po. Taken me into your arms. How you love us. Comforted me like a friend. Your friend. Your love Yes, Lord. surrounded me from the start. And this is our prayer, God. I never want to be apart From you ever. from Aawitin mo natin ang chorus once again. Sabihin natin, it's you. You alone, Lord Jesus. Tama po, kayo lang, Lord. It's you. You have won my heart. You have won my Nakikinig po si Jesus. taken me into your heart. Look at your people, Lord. Worshiping you, God. Comforted me like a friend. Your friend. Your love surrounded me from the top. I never want to be apart From you ever again, Lord. from you ever. Alam po ninyo, ito hong mga panahon na ito, this is what is in my heart. Ito hong mga panahon na to sa JIL, hindi ko po mapigil ang hindi umiyak. Kapag ka nakikita ang kongregasyong nakataas ang kamay at sumasamba sa Diyos, lalong nagpapahayag po ng malalim sa kaibuturan ng aking damdamin. Kung handito lang ho kayo sa stage, makikita ninyo ang mga kaluluwang yan na nakataas ang kamay. Napakasinserong sumasamba sa Diyos. Sasabihin ho ninyo, hindi magpapabaya ang Diyos. Mararamdaman ho ninyo ang tibok ng puso ng Diyos na sinasabing, ako ang kakalinga sa mga taong ito.
Ako ang magpapala sa mga taong taso natin ang mataas ang ating mga kamay. Tanging kayo po, Panginoong Hesus. Tanging kayo po, aming Diyos na buhay, ang aming sinasamba, tinitingnan, pinasasalamatan, ipinagmamalaki sa lahat. This is how your people praise and worship you, God. This is how we exalt your name, Jesus. You are alive. This is how we praise you, Lord. I love you, Lord Jesus. Every hand lifted. It's you. It's you, Lord Jesus. I love you. You comforted me like a friend, God. Comforted me like a friend. Your friend. Your love surrounded me from the start. I never want to be apart. My heart is all yours. You
give the best clap of praise to our God. Hallelujah. Hallelujah. You deserve the highest praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Talagang napakalakas po ng pagkilos ng Panginoon dahil talagang blessed na blessed po ako sa araw na ito. Jesus, in love po ako sa inyo. Napakabuti niyo po talagang sa amin, tsaka sa aking pamilya. Salamat po. Nagpapasalamat po kay God kasi po binigay niyo po yung full love po niya sa akin kahit man po makasalanan po kasi kabataan po ganun. Puri-puri kang Panginoon dahil isa na namang matagumpay na araw. Ang aking naranasan sa araw na ito, ang presensya ng Panginoon ay patuloy na kumikilos sa aking buhay. Sobrang blessed ako kasi last week marami akong mga nararamdaman mga sakit. So ngayon sa preach ni Pastor, parang na-receive ko talaga yung totoong kagalingan, yung totoong blessings. Kaya thank you kay Lord. God is love. Tentmaker.ph. This is for meaningful online shopping. A must for books lovers and music geeks. This is also home for the Talk of the Town videos and ticket sales of refreshing concerts, discount vouchers. Tentmaker.ph. Meaningful online shopping.